TV5, binigyan ng eviction notice ang 8 Bulaga, sabi ng tape defender. So yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, pero bago yan ay magpapakilala muna ako. Ako si Mervin at kamusta kayo mga kaparokya? Nandito ako muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas patungkol sa dalawang noontime show sa bansa, ang 8 Showtime at ang 8 Bulaga. Subalit para maumpisahan natin ang ating kwentuhan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong notify sa mga bagong video na ilalabas ko, at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga kaparokya, sinashoutout ko lahat ng supporters, followers at viewers ng It Showtime, ganun din ang It Bulaga, at biggest shoutout sa solid viewers ko na si Miss Heidi Gutierrez at sa lahat ng aking subscribers at followers sa aking Facebook at TikTok account. Maraming salamat po. Sa mga parokya, ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 7, at umpisahan natin ang ating kwentuhan sa pumanaw na haligi ng Philippine movie na si Mother Lily. So kagabi nga ang ikalawang araw ng burol ng film producer na si Mother Lily Monteverde, isang businesswoman na kilalang may-ari ng film production na Regal Films or Regal Entertainment. So ilan sa pumunta or nakiburol ay mga politikong tulad ni Ramon Bong Revilla at ang asawa nitong si Lani Mercado. Nandun din si Senador Jinggoy Estrada at ang assistant nitong dating Dabarkads na si Anjo Iliana. Sa mga parokya, si Anjo Iliana po ay nagtatrabaho sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada. Ang mag-inang Annabel Rama, Rufa Gutierrez, Lotlot de Leon at Janine Gutierrez at marami pang iba mga kaparokya. At syempre, ang mga noontime show host mula sa It Showtime na sina Vong Navarro at Ayon Perez. And most likely, nandyan din si Vice Ganda dahil nandyan ang real life partner nito. Nandyan din ang pamilya ng isa sa original host ng It Bulaga na sina Tito Soto kasama ang asawang si Miss Helen Gamboa, Shara Soto at ang Vice Mayor ng Quezon City na si Gian Soto. So grabe, ang daming nagmamahal ng mga artista, mga kaibigan sa pumanaw na haligi ng show business na si Mother Lily. Dahil likas daw itong mabait mga kaparokya, matulungin sa tao, kung kaya't di katakataka na maraming nagmamahal sa kanya. Ang Regal Films ay namayagpag noong dekada 80 at 90 at ilan sa mga pelikulang tatak nito ay ang Shake, Rattle and Roll na ilang sequel ang nagawa, ganun din ang Mano Po. Regal Films din ang naging producer ng ilang movie ng Tito Vic and Joey tulad ng Super 1, 2, 3, Wake Up Little Susie at iba pa. So hindi talaga malilimutan ang mga naiambag ng batikang film producer sa showbiz entertainment dahil malaki talaga ang mga naitulong nito sa pelikulang Pilipino at sa mga artista mula noon at magpasa hanggang ngayon. So again, my deepest condolences to the family. Samantala, base sa mga comment na nabasa ko ay ang TVJ nga ang pinatutungkulan nitong tape defender na mawawala na di umano ang legendary trio sa TV network na pagmamayari ng business tycoon na si Manny Pangilinan. So ayon sa post nito, sino itong binigyan na ng eviction notice ng kanilang network at pinagpapasa ng exit plan? May special meeting pa daw na magaganap para talakayin ang exit plan nila dahil ilang buwan na silang hindi nakakabayad sa kanilang main producer at may-ari ng network. May sasalba pa kaya nila ang kanilang show or tuluyan na silang mawawala sa ere? Abangan. Yun nga mga kaparokya, dahil wala siyang binanggit na pangalan sa kanyang post ay minabuti kong magbasa sa comment section ng kanyang ipinost. At ilan dito ay yung mababa ang ratings, mababa ang ad revenue at yung tinutukoy nitong tatlo. So wala naman ibang trio sa showbiz kundi ang Tito Vic and Joey lang. Anyway, yan mga kaparokya, umatake na naman ang tape defender na ito na walang kalaman-laman para sa akin yung sinasabi. Naniniwala ako na kapag inggit ang isang tao, gagawa ng paraan para may masabing hindi maganda sa kinaayawan. At hindi na natin mababago yan dahil likas na sa kanya ang maging kritiko ng legendary trio dahil sa sinusuportahan nitong Tape Incorporated. So pag-usapan natin yung about sa eviction notice. Siguro naman mga parokya alam ni MVP kung gaano kalawak at kalakas
ang katapat nitong TV network. So I don't think na gagawin ng pamunuan ng sinasabi nitong TV network na paalisin ang Legendary Trio. At hindi naman siguro sisirain ng Legendary Trio ang pangalan na iningatan nila ng mahabang panahon para lang hindi makabayad sa may-ari ng TV station. Actually, kung hindi ka nakakabayad, bakit magpapabonus ka pa sa mga empleyado? Meaning may pondo or baka excess lang ng mga kita nito. I doubt with it kasi hindi siya credible para maglabas ng ganyang issue. Kaya hindi siya pinapansin ng mga lalaking showbiz columnists dito or yung mga kilalang news agencies patungkol sa Tito Vic and Joey. At yung sinasabi nitong hindi nagre-rate. Mga kaparokya, hindi ba nagre-rate ang 4% with 2 TV station at hindi pa malawak at mahina ang signal? Siguro naman justify na yan para sa katapat na noontime show na may malaking advantages. No offense sa madlang people mga parokya. Actually may nabasa ako sa comment nito na hindi na daw tatanggapin ng Tape Incorporated ang TVJ if ever bumalik ito sa dating producer nila. Well, hindi na po talaga babalik ang TVJ sa tape dahil may sarili na silang production. At aanuin mo yung wala ng pangalang producer kung kaya naman nilang mag-produce ng sarili nila. And yet, anong ipambabayad nila sa Tito Vic and Joey? Kaya nga na force eviction sa GMA dahil parang tulad nito yung write-ups na pinatutungkulan sa Tito Vic and Joey. Well, mas magagalit to mga parokya sa big announcement ng TVJ about sa E-Best na sinasabi nitong tape ang nagpaaral. Yes, tape ang nagpaaral mga kaparokya pero under sa supervision ni Mr. T at idea ng Tito Vic and Joey. Kasi kung hindi sa kanilang idea yon, most likely hindi nila gagamitin yung titulong E-Best. Yun ang totoo mga kaparokya. Ganun talaga kapag maraming natutulungan ng isang show, gagawan ng paraan mapabagsak lang. Kaso hindi nila mapabagsak ang TVJ kahit umanib pa sa GMA ang ABS-CBN for noontime. No offense again sa It's Showtime. So pansin nyo mga parokya, parang lahat kasi ng pinatutungkulan nito ay nangyari sa sinusuporta nitong producer. Actually mga parokya, kung gusto nyong matawa ng naaasar, try to go to his page. Basta tayo, masaya tayo dahil pinapasaya tayo ng Eat Bulaga pati ng Eat Showtime. So mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.